Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Aba, tayo nagbabalik na naman mga kabayan para pag-usapan itong mga kaguluhan talaga diyan mga kabayan sa gobyerno. Ano? Abay, nakakatakot pa pala mga kabayan bumaligtad no sa pag-witness. Ito na mga kabayan, si alias Rene, kakasuhan, gatsalyan no, ng perjury mga kabayan. Nakaw, naluko na. Kawawa naman si alias Rene. Ano gang naisip-isip nito Rene, bumaligtad pa, ano? Abay, nabalitang mayroong binayad na 1 milyon. Nakulangan siguro ito si alias Rene. Pero mga kabayan, ayos yan, ano? At nagsasabi na ng totoo mga kabayan kahit nabayaran ng 1 milyon. Ang nakonsensya, mahirap talaga mga kabayan matulog pagka ikay mayroong inargabyado. Ano? Talagang ikay hindi mapapakalit. Kailangan mo ilabas, no? At sabihin yung totoo mga kabayan. Ay kaso, ang problema nga mga kabayan, aray kakasuhan na si alias Rene. At ito pa ang matindi mga kabayan. Aring si Attorney Conti, meron na agad ilusyon, ano? May ilusyon agad siya mga kabayan na yun daw susunod na presidente sa 2028, no? Ay malaki ang magiging epekto sa ICC, no mga kabayan? At maaari daw na bumalik tayo sa ICC, mga ganyan mga kabayan. Grabe ang pangarap ni Attorney Conti mga kabayan. Ano kaya? Lagi si Auntie Claire ang nasa isip ko mga kabayan, si Idol Claire. At ito pa, no? Yung prosecutor mga kabayan, ito si Bukoy, manang-mana din ito mga kabayan kay no? Kay Auntie Claire. Apaka din mga kabayan, kalalaking tao ay lagi nang may press con. Ano mga kabayan? At least tayo mga kabayan nagbibigay ng reaksyon dito sa mga nangyayari, kaya tayo laging maraming sinasabi. Ay pero ito mga kabayan, si Attorney Bukoy, meron naman dali, gumawa ng kwento, gumawa ng sariling kwento mga kabayan. Nakinig siya doon sa kinuwento ni BP Sara na mag-hire daw, no, ng assassin. Pero kulang ang kanyang kinuwento mga kabayan para lang mag-fit, no. Yung gusto niyang mangyari, pinutol niya yung kwento mga kabayan. Ganyan kalupit itong mga to. At syempre, no, bago tayo magpatuloy diyan mga kabayan, maraming salamat muna, no, sa mga bagong subscribers natin at sa mga hindi pa, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe nang sa ganon ay maging updated kayo sa mga video i-upload natin mga kabayan. Itong balita mga kabayan, nakakasuhan si alias Rene. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay Michael Maurilio alias Rene na naunang tumestigo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito'y matapos baligtarin ni Maurilio ang kanyang mga inihayag sa Senado at sinabing binayaran lang umano siya para tumestigo laban kay Kibuloy. Ng senador, nanumpa si Maurilio sa Senado upang magsabi ng katotohanan at binigyan ng pagkakataong magsalita ng malaya para maabot ang hustisya. Ngunit ngayon ay iba na ang sinasabi at lumalabas anya na nagsinungaling siya laban sa Senado at taong bayan na isang sampal sa mukha ng institusyon. Dapat yan mga kabayan, kung ganyan, no, na mayroong pagbaligtad mga kabayan sa witness, dapat suriin nyo ng mabuti, hindi yung sasampahan nyo agad ng kaso, 'di ba? Malay ninyo mga kabayan, kaya ni talagang bumaligtad kasi nakonsensya na, no, do sa ginawa niya pag poll testify sa ating diyan sa kay Pastor Kibuloy mga kabayan. Hindi tong ganito natatakutin niyo na gumawa ng na ganitong kakasuhan agad ninyo. Grabe naman tong mga to. O, patuloy natin mga kabayan. Anyang kasuhan ito ng perjury at lying under oath dahil sa pagsisinungaling sa Senado. Sa Lunes, isasagawa ang press conference na pangungunahan ni Senator Risa Hontiveros kung saan inaasahang magsisiwalat ng iba pang impormasyon kaugnay ng issue. Ay siyempre mga kabayan, talagang maglalabas yan si Hontiveros ng mga kasinungalingan. Sigurado yan mga kabayan kasi kung maalala ninyo noon, meron din lumabas mga kabayan na witness, no? About naman yun yata sa Parmali. Isa din yan si Risa Hontiveros mga kabayan, sangkot doon. Oh, 'di ba? Ang dami mga kabayan nagsasabi na yan si Risa talaga mahilig mambayad mga kabayan ng witness para lamang maiharap diyan sa sa kanyang komite. At isipin niyo, gusto pang idawit niya doon si PRRD at saka si BP Sara. Ganyan kalupit mga kabayan yung mga nandiyan sa Senate, no? Yung mga against, no, sa ating dating Pangulo, sa mga Duterte, talagang gumagawa sila ng paraan, napaka-imposible mga kabayan. Abay,
nakataya mga kabayan ang buhay mo diyan. Pag ikay tumestigo, katulad niyan mga kabayan, bumaligtad na yan, for sure. Ang kalaban niya ngayon mga kabayan, senador, no? Mga senador, mga kabayan, yung kalaban ngayon nito ni Alias Rene. Abay, sino hindi matatakot dyan mga kabayan? Abay, senadora ang iyong kakalabanin. Kita mo, malakas nga ang loob mga kabayan, isipin mo, binayaran na siya, no? Kwento niya, nabayaran siya ng 1 milyon, pero nakuha pa niyang bumaligtad. Doon pa lang mga kabayan, abay matakot ka na sa pagbaligtad mong yan. At sigurado, senadora ang kakalabanin mo. At least si Pastor Kibuloy, talagang hindi naman gagawa pa ng ano yan. Kung talagang nasabi ninyo, gumagawa ng kabalbalan, nakakulong na mga kabayan, hindi pa naman napapatunayan. Diba? Ito, tuloy natin mga kabayan, Ari si Conte. At Ari si Conte nangangarap, no? Mukhang Ari takot na takot mga kabayan na maging presidente si BP Sara. Kaya ngayon, nagpapakalat na mga kabayan na ang susunod na presidente ay kumbaga makikipag-cooperate na, no? Makikipag-cooperate na mga kabayan sa ICC. Pakinggan natin mga kabayan. Sa darating na 2028, gaganapin ang susunod na presidential elections. Ngunit ngayon pa lamang, nakikita na ni Assisting Counsel to International Criminal Court, Attorney Cristina Conti, na maaaring magkaroon ng papel ang susunod na uupong presidente sa pagsulong ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino man ang maging presidente sa 2028, posibleng magkaroon ng role o posibleng ma-impact niya ng kanyang foreign policy, yung ICC proceedings. Paliwanag ni Attorney Conti, ito'y kung nanaisin ng susunod na Pangulo na makipagtulungan sa ICC o tuluyang ibalik muli ang Pilipinas bilang miyembro nito. Pwede ring many shades of cooperation. Kaya kahit na sinong presidente, meron talagang impact sa ICC proceedings. Anya, ito'y dahil maaaring tumakbo pa ng ilang taon ang kaso ni FPRRD kung saan ang average period ng mga kaso sa ICC ay umaabot ng 8 hanggang 9 na taon. Pero with the complications in this case, definitely it will take more than 3 years. Samantala, ayon kay Attorney Conti, marami pang po pwedeng mangyari bago ang darating na 2028 elections, lalo na at nasa pre-trial stage pa lamang ang kaso ng dating Pangulo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Kita ninyo mga kabayan, no? Ang gusto mangyari dito ni Conti at pinamumuka, no, sa mga makakapanood nito ay hindi ang vice presidente ang magiging presidente. Yan ang kanilang imahe mga kabayan na pinalalabas dito sa balita na to, na pagka ang susunod na presidente mga kabayan, no, sa palagay niya ay magiging kaalyado nila, no, at kumbaga papabor mga kabayan sa ICC. Sino? Nako mga kabayan, ayawan ko dito sa mga to, kumbaga mas gusto nila, no, na may mas mataas sa kanila or kumbaga may sumasakop, no, sa atin. Ewan ko ba dito sa mga gantong Pilipinong utak mga kabayan. Kung ako tatanungin mga kabayan, mas gusto ko na tayo ay walang kumbaga walang uma-under sa atin. Isipin ninyo, itong mga to gusto under tayo mga kabayan. Nandayuhan. Yan yung gusto ng mga to. Ewan ko ba mga kabayan sa mga gantong Pilipino, hindi ko naman nila lahat, no. Pero may maganyang Pilipino mag-isip mga kabayan na tayo ay dapat under, no, ng mga dayuhan, no, instead na tayo ay manindigan mga kabayan, na tayo ay kumbaga may kakayanan na resolbahin lahat ng problema natin, no, ng bansa natin. Wala mga kabayan. Gusto lagi nila na tayo ay kumbaga inuutos-utusan. Hindi ba kayo nanawa na tayo nga sa sariling bansa natin kumbaga tayo alipin ng mga dayuhan? Gusto pa nitong mga to na bumalik pa mga kabayan doon sa ICC at tayo ay kumbaga kontrolin. Ay, iwan ko pa mga kabayan din sa mga gantong utak ng tao. Tapos ito mga kabayan, ang laging laman ng balita itong mga to. Pakinggan muna natin mga kabayan na rin sinasabi na rin ni Bukoy na pupunta na daw sila ng Supreme Court mga kabayan dyan sa impeachment, dahil sa impeachment natin vice presidente. Mukhang nawawala na ng pag-aasa rin mga kabayan. Sa Korte Suprema tatakbo ang House Prosecution Panel kung i-dismiss o ibabasura ng Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang walang isinasagawang paglilitis. Kasunod ito ng sinabi ni Senate President Francis Escudero na posibleng ma-dismiss ang kaso kung may maghahain ng motion at susuportahan ng simple majority ng senator judges. Sa inihaing tugon ng House Prosecution Panel sa answer ad cotelam ni VP Sara, nakasaad na ang tanging legal na estratehiya ng defense ay i-dismiss ang kaso at iwasan ang paglilitis. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court.
wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon Giit ng prosekusyon, sa tugon nito si Answer Ad Cotelam ni VP Sara, walang batayan ang argumento nito. May pagtanggi sa aligasyon pero walang paliwanag. Gaya ng unang article of impeachment. Yan yung the best mga kabayan na gagawin ninyo. Kung talagang wala na kayong choice at talagang kumbaga mga senador kumbaga talagang parang nakikita ninyo ay alanganin diyan sa impeachment na yan, mas maganda nga pumunta na kayo sa sa Supreme Court. At doon natin malalaman mga kabayan kung talaga bang mali ang ginawa ng ano ba tawag diyan ng impeachment court mga kabayan, or kung mali ba talaga ang ginawa nitong mga senador na to. Doon natin malalaman mga kabayan. Na pagsira sa tiwala ng publiko, matinding paglabag sa konstitusyon at high crimes dahil sa kontrata umano para ipapatay ang Pangulo, First Lady at House Speaker. Ayon sa kampo ni VP Sara, conclusion lang ito ng Kamara mula sa isang online broadcast. Yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan I agree to kill, etc. Walang ganun Kasi illegal siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. Pero mali kasi ang inyong pagkakaintindi Tayo nga mga kabayang ordinaryo, hindi naman tayo abogado, naintindihan natin yung sinabi ng ating Vice Presidente na nag-hire siya ng, bakit ba siya nag-hire mga kabayan ng assassin? Di ba't may mga threat mga kabayan sa kanyang buhay dahil nga ayaw sa kanya nitong mga kampo ni Nabungit mga kabayan? May nagtangka sa kanyang buhay na sinasabi, nakita nyo't binawasan mga kabayan yung kanyang mga security. Kung maaalala ninyo, di ba? Nag-hire siya ng, sinasabi niya, nag-hire siya ng assassin, no? Kung sakaling may mangyari sa kanya, mga kabayan, saka itegi. Paano pa ngayon, mga kabayan? Magiging active lang yung threat na yon kung gagalawin nyo ang Vice Presidente. Kaya dapat ang gawin talaga nitong mga threat na to, kailangan nating alagaan niya ng threat sa atin para hindi tayo mategi nung hinire niya na na assassin kung meron man. Pero ito kasi mga kabayan, no? Kita mo, dagdag bawas ang kwento na rin ni Bukoy. Maging pasok lang mga kabayan dun sa kanyang gustong ipalabas na kwento, 'di ba? Para lumabas na yung Vice Presidente ay talagang kumbaga nag-hire ng assassin para patayin, no? O para itegi itong mga against, no? Diyan sa ating Vice Presidente. Kita mo mga kabayan kung paano nila i-twist, no? Talagang totoo yung sinasabi natin Vice Presidente na itong mga kabayan talaga, no? Kayang ituwid ang baluktot mga kabayan at kayang pagmukain na totoo yung hindi totoo mga kabayan. Kaya ito si Anticler laging nadadali ni VP Sara mga kabayan, katulad ng isang interview kahapon kanina mga kabayan na nasabi ng ating Vice Presidente na talagang grabe ang kabubuhan mga kabayan ng tagapagsalita ng palasyo. Ipipilit mga kabayan, no, na yung personal travel ng ating Vice Presidente sa Australia ay ano ba tawag doon, yung government travel o parang business travel, no, yung ginawa nating Vice Presidente, at kailangan magpaliwanag, no, sa mga Pilipino kung ano yung ginawa niya sa Australia mga kabayan, na which is sinasabi ng ating Vice Presidente na yun ay personal mga kabayan. Ang ini-issue lagi ni Anticler, bakit daw naka-upload, no, doon sa OBP website o doon sa OBP Facebook page. Kita mo yan mga kabayan, bigyan naman in-upload doon ating Vice Presidente. Dapat na sa personal Facebook na lang para itong si Anticler hindi gumagawa ng issue, no? Pati ba naman yun mga kabayan, issue sa kanila. Grabe. Grabe talaga. Attorney Bukoy, pakinggan mo ang sasabihin ni Cayetano kung ikaw ay matatauhan din Ito, napakaganda dito mga kabayan na pagpapaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kaya nagkaroon ng remanded, no? Dapat talaga, no? Yan naman yung normal mga kabayan sa Supreme Court na sa mga korte na dapat alamin mo muna kung may jurisdiction ka doon sa kasong didingginin nyo. O pakinggan muna natin mga kabayan. Nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Tama. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Tama. So I can only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect
that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So yun yung una yung i-resolve, sir? You can see That's the logical. Again, that's what... Yan yung logical, Attorney Bukoy. Kayo kasi diyan, maipilit nyo lang yung gusto ninyo, Lagi sasabihin ninyo na mali ang ginawa ng impeachment court or mali ang ginawa ng mga senador. Paano nga naman nila didinggin yan dyan kung hindi nila alam kung meron silang jurisdiction o wala? Kung kayo ba ay gumawa ng talagang patong-patong na impeachment na sa loob ng isang taon, yan ang nililinaw. Napakasimple, mga kabayan, ang gagawin na rin mga prosecutor na rin. Sasagutin lang naman nila, mga kabayan, kung talaga bang wala silang nilabag, At busisiin nila kung talaga patunayan ninyo na kayo walang nilabag diyan sa pagpapail nyo ng impeachment complaint sa ating Vice Presidente. Ay noon kasi, mga kabayan, nakita natin, talagang maliwanag, mga kabayan, na talagang meron silang mga patong-patong na impeachment na ginawa diyan sa ating Vice Presidente at hindi nila agad, kumbaga, inaksyonan, mga kabayan. Tapos ngayon, nung kino-question kayo ng impeachment court, sasabihin ninyo na mali ang ginagawa nitong mga senador nare. Talaga naman, mga kabayan, na halimbawa, tayo, halimbawa, meron tao, mga kabayan, na kinasuhan. Anong ipipili mo doon, mga kabayan? Guilty ka? Ay, loko-loko ka na lang, mga kabayan, kung ikaw ay magpiplead ng guilty. Natural, mga kabayan, ilalaban mo yung sarili na ikay hindi guilty o kailangan i-dismiss yung kaso na yan. Ang masaklap lang, mga kabayan, itong nangyari na to, kakaiba, bago kasi, mga kabayan, yung impeachment na yan ang nangyari. Kaya napakarami ng mga luminaries o marami yung mga abogado na nagsasabi na ganito, ganyan, may mga both sides, mga kabayan. Tayo naman, obviously, talagang hindi tayo pabor sa naging impeachment kasi nakita natin na pangaharas yan sa Vice Presidente at sa mga Duterte, mga kabayan. May nagsasabi pa dyan na tayo daw ay bias. Talaga namang bias tayo, mga kabayan, kasi tayo suporta sa ating Vice Presidente. Pero nagbabase tayo, mga kabayan, doon sa mga sinasabi nitong mga against sa ating Vice Presidente, at yun lang yung ating binibigyan ng reaksyon at sinasagot natin, mga kabayan. Kaya huwag kayong magalit din sa comment section. Pambira naman. Tuloy natin, mga kabayan. What we should, diba? Now, don't panic because una, may Supreme Court. Tama. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibilities. That's just the reality. Diba? Yan yung reality, mga kabayan. Kaya itong si Bukoy ngayon, tatakbo na siguro, Tatakbo na yung mga prosecutor na yan sa Supreme Court. Yan ang the best, mga kabayan. Kung hindi nyo kaya sagutin yung pag-remanded sa inyo ng impeachment, magsumbong na kayo sa Supreme Court. Yan din naman ang sinasabi, mga kabayan, ni Chis Escudero, na kung kayo may problema sa ginawa nilang aksyon, magsumbong na kayo sa Supreme Court. At dun sila sasagot, mga kabayan. Yan yung maganda, Talagang itong impeachment na to, mga kabayan, ay kakaiba at unique. Sabi nga ni dating Supreme Court Ascuna, 'di ba? Na unique, mga kabayan, yung nangyari ngayon sa impeachment na yan. At maganda to, mga kabayan, sa mga mag-aabogado. Napakagandang question nito, Or exam, mga kabayan, yung impeachment na yan nangyari sa ating Vice Presidente. At siyempre, mga kabayan, tayo na may kumpiyansado. At lagi ko rin sinasabi sa inyo na kahit tayo ay gusto rin natin ng may trial para na sa ganon, mga kabayan, malinis yung pangalan natin Vice Presidente, hindi yung mga haka-haka na walang ginawa. Talagang maganda yung kanyang implementation nung wala siyang nilabag na batas dyan sa mga confidential funds. Mas maganda ganon, mga kabayan, yung maging resulta kaysa naman sa may doubt yung ibang mga Pilipino. Kasi yung iba nakatutok lang, mga kabayan, lalo na especially yung hindi naman katulad natin na laging updated, mga kabayan, sa mga news. Nakatutok lang, mga kabayan, sa balita ng mainstream. So mas maganda talaga magkaroon ng trial, doon ma-dismiss yung kaso sa trial, mga kabayan, kaysa may mga doubt yung ibang Pilipino, 'di ba? Yun yung mga mas magandang mangyari kasi alam nyo naman pagka hindi updated, mga kabayan, sa nangyayari sa ating bansa at diyan sa mga ginagawa nilang paninira sa Vice President, siyempre maniniwala sila sa lumalabas na news. Kita nyo naman yung reaksyon, mga kabayan, ni Bukoy, di ba?
Kala mo talaga naman mga kabayan no? At siyempre mga kabayan, hanggang doon na muna yung video natin at tayo ay medyo napahaba-haba dito ng usapan, Magbigay kayo mga kabayan ng inyong opinion diyan sa ating mga napag-usapan at siyempre mababasa natin yan mga kabayan at nagkakaroon din tayo ng idea sa inyong mga opinion binibigay. Adios muna sa inyo mga kabayan, ingat kayo palagi at see you sa susunod na video.